Kabanata 641. Umiling si Ana. Hindi. Hindi. Ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo. Wala ba talaga o ang kalaban ba ang naglalagay ng bitag? Mahirap sabihin ito. Habang nag-uusap silang dalawa, pumasok ang sekretarya at sinabing, Mr. Mayo, Miss Caspian, Mr. John Payne, ang art director ng Film and Television Department, ay nagsabi na kailangan kanyang makilala dahil sa isang mahalagang bagay. John. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naalala na si John Payne ang undercover na inayos ng Hegemony Entertainment para maging member sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Siya ang salarin na nagnakaw ng mga liriko at naging sanhi ng matinding pagkawala ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Pagkatapos, hinayaan ni Thomas na ang mga nakaraan ay lumipas. Hindi niya pinarusahan si John at pinananatili pa niya ito sa kumpanya. Binigyan din niya ng malaking halaga si John para ipagamot ang kanyang ama. Iniingatan siya ni Thomas dahil baka kailanganin siya sa hinaharap. Ngayon ba ang araw na iyon? Papasukin mo siya. Oo. Lumabas ang sekretarya at pumasok si John sa loob ng wala pang kalahating minuto. Si John ay mas masigla ngayon. Hindi nag-aalalang tanong ni Thomas. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa ama ni John. John, kamusta ang sakit ng tatay mo? Naaliw si John. Napakatagal na noon, ngunit naalala pa rin ni Ginoong Mayo ang maliit na bagay tungkol sa kanya. Salamat sa iyong pag-aalala, Ginoong Mayo. Ang aking ama ay may matagumpay na paggamot at siya ay nakalabas na. Ngayon okay na siya. Magaling iyan. Pagkatapos magsabi ng matatamis na salita ni Thomas, binuksan niya ang totoong paksa, sabi mo gusto mo kaming hanapin para sa isang bagay na mahalaga. Oo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni John. Isinarapan niya ang pinto ng opisina. At mamulong, Mr. Mayo, Miss Caspian, ngayon lang ako nakatanggap ng pinakabagong balita na ang Skyworld Enterprise ay haharap sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Sa totoo lang, ito ay nasa loob ng inaasahan ni Thomas at hindi ito kakaiba. Pero, ang sinabi ni John kalaunan ay talagang ikinagulat ni Thomas. Sabi ni John, base sa sinabi sa akin ng kaibigan ko sa Skyworld Enterprise, inimbitahan ni Conley Hudson ang lahat ng chairman mula sa mga sinehan sa Southland District. Nagkulong sila sa isang kwarto at nagkaroon ng lihim na usapan. Tinatalakay lang nila kung paano haharapin ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang isang Skyworld Enterprise ay mahirap ng harapin. Kung magkakatrabahong muli ang lahat ng mga tagapangulo ng mga sinehan, nangangahulugan ito na gusto nilang gumawa ng malaking kaguluhan. Alam mo ba ang plano nila? Tanong ni Thomas. Hindi ko alam ang eksaktong plano, ngunit pagkatapos kong suriin ang mga ito mula sa iba't ibang mga channel, parang may gusto silang gawin sa takilya. Box office. Tama iyan. It's the ticket box for our latest charity movie, 100,000 Soldiers. Pero, hindi ko alam kung paano ito ay operate. Ang 100,000 Soldiers ay isang charity movie na katatapos lang mag-film. Nagcast sila ng hanggang 100 kilalang tao, sikat na aktor at aktres, mga awit, sikat na batang aktor at artista. Sino man na sikat ay nakast. Ang pelikulang ito ay inihayag at ang lahat ng mga tiket sa kahon ay gagamitin upang tulungan ang parke ng kagubatan, tulong sa muling pagtatayo at mga taong nasugatan ng sunog sa kagubatan. Ayaw talaga gamitin ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ang perang ito. Kaya, ano ang gusto ni Conley? Ang pagpindot sa mga box ticket na ito ay tila walang epekto sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, di ba? Medyo mahirap intindihin. Kabanata 642. Natarante si Ana habang sinasabi bakit may gusto silang gawin sa box office. Nais ba nilang punan ang kanilang mga bulsa ng pera sa pamamagitan ng pagbabawas ng ating pera? Ito ang tanging sitwasyon na naiisip niya. Ang problema ay, magkano ang maaari mong ibawas pagkatapos mong magbawas muli? Ang huling kita ay nasa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. At saka, ayaw ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment na mabayaran sa box office na ito. Sa halip, ginamit nila ito bilang isang kawang gawa. Kahit na sila ay nabawasan, hindi ito magdudulot ng anumang epekto sa kanilang sariling kumpanya. Sa pinakamasamang sitwasyon, mas kaunti ang mga tao na matutulungan nila. Habang iniisip nila, mas lalo silang nataranta. Pumunta si Thomas sa bintana at tumingin sa langit.
Alam niyang si Ryan ang may pukana nito. Siya ay isang napakatalinong tao kaya hindi siya maglalagay ng labis na pagsisikap para lamang ibawas ang pera. Hindi ito katumbas ng kahit anumang halaga. Hindi rin ito magdudulot ng anumang pinsala sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ryan, anong gusto mong gawin? Tinubukan ni Thomas na ipagpalit ang kanyang pagkakakilanlan habang iniisip niya ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ni Ryan. May ginawa ba sa box office? Paano niya gagawin iyon? Iminulat ni Thomas ang kanyang mga mata at bigla niyang naisip ang isa sa mga posibilidad. Ito ba ay? Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay magiging mas malala. Nag-aalalang nagtanong si Anna, Thomas, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Mahinahong sumagot si Thomas, ituloy mo lang ang plano. Gawin ang dapat nating gawin. Ipalabas ang pelikula ng maaga bukas at bantayan ang box office. Ipaubaya mo na lang sa akin ang ibang bagay. Sige, tututukan ko yan. Umalis sina Anna at Jan sa opisina para pumunta at ayusin ang mga kaugnay na bagay. Huminga ng malalim si Thomas. Kung ang mga bagay ay talagang tulad ng kung ano ang na-imagine niya, ito ay talagang magulo. Kailangan niyang gumawa ng solusyon para makontrol ito ng maaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Samson. Hello boss, ano yon? Tulungan mo akong tumawag sa Internal Revenue Service. Kailangan kong magayos. Sige, nakahanda na ang lahat. Ipinakita ang pelikula sa susunod na araw ng may oras at ang mga manunood na nag-book ng mga tiket ay pumunta sa sinehan at pinanood ito. Napakasimple lang ng storyline ng 100,000 Soldiers. Ito ay tungkol sa mundo ng tao na sinunog ng apoy ng impyerno at ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa proseso ng pag-apula ng apoy, isang serye ng mga insidente tulad ng treasure hunting, romantikong relasyon, labanan, at pangangaso ng demonyo ang nangyari. Umabot sa 100 sikat na celebrity ang umarte sa pelikula ng libre. Ito ay isang entertainment industry party at ito ay para sa isang magandang pelikula na bihira. Maikli lang ang shooting period at mahigpit ang deadline kaya medyo marami ang mga bug. Buti na lang charity movie ito, kaya hindi mataas ang requirement ng audience. Bukod dito, ito ay isang nakakatawang pelikula. Pumasok ang mga tao sa sinehan para lang magkaroon ng oras sa pagtawa. Sa katunayan, ito ay medyo matagumpay mula sa aspeto ng katatawanan. Matapos itong mapanood ng mga manunood ay nagtawanan sila saglit. Besides, marami silang nakikitang celebrities, kaya sulit ang presyo ng tiket. Ang madla ay may malakas na pakiramdam ng pakikilahok. Naisip nila na ang panunood ng pelikula ay nanggangahulugan na nakatulong sila sa muling pagtatayo ng park ng kagubatan at ang mga kaawa-awang tao na nababagabag sa sunog sa kagubatan. Kaya, sila ay lubos na inaasahan sa pagbili ng mga tiket. Sa isang iglap, ang bilang ng mga oras ng pagpapalabas ng pelikulang ito ay napakataas. Ang mga oras ng pagpapalabas sa bawat sinehan ay hindi bababa sa 70% at ang ilang maliliit na sinehan ay maaaring umabot sa 100% ng mga oras ng pagpapalabas. Kakalabas lang ng pelikula sa loob ng 2 araw at nagawang pumalo ng 1 bilyon sa box office na nakakaloka. At saka, trending pa ito at walang bakas na bumagal ito sa pagkasikat. Ang mga grupo ng mga manunood ay pumasok sa sinehan at pinapanood ang nakakatawang pelikulang ito araw-araw. Sa loob lamang ng isang maikling linggo, pumalo ang box office ng 3 bilyon. Kabanata 643. Isang labis-labis na bilang. Pagkatapos, ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi na nakakapagpanatili ng anumang kita. Ibinigay nila ang lahat at ginamit nila ang pera para sa muling pagtatayo ng park sa kagubatan at upang matulungan ang mga kaawa-awang nasugatan ng mga tao. Ang mga taong namatayan sa sunog ay maaari ding makakuha ng malaking halaga bilang kabayaran. Dahil sa pagkilos na ito, nakatanggap din sila ng napakagandang reviews. Ang mga headline araw-araw ay tungkol sa balita ng pelikulang ito. Nasakop ng 100,000 Soldiers at Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ang dalawang nangungunang lugar sa trending na search list at walang sino man ang nakaalis sa kanila. Ang media ng balita ay patuloy na pinupuri ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at pinupuri sila bilang isang pinakadakilang cultural arts entertainment empire kailanman. Bagamat medyo pinalaki, ipinakita rin nito ang suporta at kagustuhan ng mga mamamayan sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment.
Napakasikat ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment na ang kasikatan nito ay umabot na sa tuktok. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi kailanman nangyari sa Southland District. Kung magpapatuloy ito, ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment lamang ang makakakuha ng higit sa 70% ng mga mapagkukunan at karamihan sa pera ay kikitain nila. Habang nagpapatuloy ito, mas nakaramdam ng pag-aalala si Ana dahil alam niyang may ginagawa ang Skyworld Enterprise sa likod ng mga saradong pinto. Nais nilang harapin ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang problema, mahigit 1 linggo na pero parang wala silang nagawa. Pinagmasdan ng mabuti ni Ana ang box office. Ngunit awkwardly niyang napagtanto na ang lahat ng mga sinehan ay walang ginawa sa box office at ang mga account sa pananalapi ng lahat ay ginawa ng maayos. Parang walang mali. Naguguluhan si Ana. Huminto ba ang Skyworld Enterprise sa paggawa nito? O, gumawa ba ng maling ulat si Jan? Parehong posible. Ang ganitong uri ng mabuting kalagayan ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw hanggang sa ika-10 araw ng pagpapakita at opisyal na ipinakita ng kaaway ang kanilang mga buntot. Pillow Square Cinema. Ang chairman, si Bennett Marin ay nagsagawa ng isang malaking press conference at karaniwan na ang lahat ng mga sikat at mahahalagang media reporter sa Southland District ay dumalo. Bago magsimula ang press conference, hindi masyadong nagsalita si Bennett habang nasa press conference. Nais lang daw niyang ipahayag ang ilang malalaking balita sa media at publiko. Anong malaking balita kaya ito? Walang sino man ang nakahula nito, ngunit ang malaking balita mula sa ganitong uri ng malaking pagbaril ay hindi dapat maliit na bagay. Ito ay dapat na isang piraso ng talagang malaking balita. Kaya, kahit na walang nakakaalam kung para saan ito, dumalo pa rin ang lahat ng media. Sa mahabang mesa ng pagpupulong, pinangunahan ni Bennett ang isang grupo ng mga executive ng kumpanya habang sila ay nakaupo ng maayos. Puno ng frustration ang mukha nilang lahat na para bang may sasabihin silang kakilakilabot. Matapos ang mahabang katahimikan, opisyal na nagsimula ang press conference. Walang sinabi si Bennett. Una, bumangon siya at yumuko sa lahat ng mga reporter. Tinunod din ng ibang executive ang ginawa ng chairman na tumayo din sila at yumuko. Mukha namang sincere silang lahat. Yumuko sila at humingi ng tawad bago sila nagsalita. Ano ang ginagawa nila ngayon? Natigilan ang lahat ng mga reporter. Natigilan sila, ngunit hindi nila hahayaan lang ang malaking balitang ito. Ang mga mamamahayag ay kumuha ng ilang mga larawan at itinala ang nangyari ngayon. Ang paghingi ng tawad bago magsimula ang press conference ay sapat na upang maakit ang trapiko sa website. Matapos ang pagyuko at paghingi ng tawad sa loob ng 3 minuto, pinaupo ni Bennett ang iba. Pagkatapos, inilapit niya ang mikropono sa kanyang bibig at nagsalita siya na may bahagyang humihikbi at malalim na boses. Hi everyone, today I invited all you here because I want to announce something. Alam kong masusumbat ako pagkatapos kong ipahayag ito. Ako ay susupilan, ibuboycott, at haharapin. Pero, kung hindi ko ito sasabihin, hindi ako pinahihintulutan ng aking konsensya na magtiis. May mga taong gumagawa ng isang bagay para iligaw ang publiko at dayain kayo para sa mas maraming pera. Hindi ko na talaga kinaya ang nakikita ko. Ang ganitong uri ng masamang gawain ay dapat malantad. Inilibot niya ang tingin sa buong silid. Habang pidyo hininga ang lahat. May sinabi si Bennett na itinagulat ng lahat, ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, ang charity company sa iyong mga impression, ay talagang isang scam company. Sila ay marurumi at masasama. Iniulat nila ang peking box office, kaya hinahamon ko sila. Kabanata 644. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa mga mamamahayag. Ano ang ibig niyang sabihin? Dapat malaman na ang lahat ng mga reporter ng balita sa lugar ay nambobola at nag-promote ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. At sila ay masaya para sa kabaitan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Dito napunta ang uso, at ito rin ang gusto ng publiko. Bukod dito, nakita ng lahat kung ano ang ginawa ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Hanggang ngayon, naibigay nila ang lahat ng 3.5 billion na box office, at wala silang itinago na pera. Dagdag pa doon, ang lahat ng mga donasyon ay may bill na nagsasaad kung paano ginawa ang donasyon, kung saan napunta ang donasyon, at kung paano ginamit ang donasyon. Napakalinaw ng lahat. Imposible kahit gusto nilang pekain iyon.
Kaya naman, hindi nang ahas si Bennett na sumalungat sa kanila at pinuna ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment nang nakipagsapalaran na lumaban sa publiko. Itinuring ba siyang matapang o napakalakas lang talaga niyang sirain ang kanyang sarili? Natural, ang mga news reporter na nakasanayan ng makakita ng ganitong sitwasyon ay hindi nagkulang sa pagpigil sa sarili dahil sa ilang salita lamang. Mahigpit silang naghintay na makinig sa sasabihin ni Bennett. Kung maglakas loob siyang sabihin ang mga iyon sa harap ng napakaraming tao, at sinabi niya na sa press conference, imposibleng sabihin niya ang ilang salita lamang. Siya ay dapat na dumating at handa. Talagang iyon ang katotohanan. Patuloy na sinabi ni Bennett, marahil ang sinabi ko ay nagagalit sa iyo, ngunit pag-isipan ito. Ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay isang magandang kumpanya na nakatutok sa charity work. Bakit ko sila sisiraan? Gusto ko bang makakuha ng impluensya mula sa kasikatan nito? Hindi. Naglakas loob akong sabihin ito dahil naiintindihan ko ang totoong mukha ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment at ang kadiliman sa likod nila. Tumigil siya saglit at napatingin sa katulong sa gilid. Agad na binuksan ng katulong ang isang larawan na may monitor ng computer. May isang form sa screen na higit sa lahat ay binubuo ng 3 set ng data. Malinaw ang lahat sa isa sa mga dataset. Dahil nang kita mula sa takilya ng 100,000 soldiers. Hayagan itong ipapakita ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment araw-araw, at alam ito ng lahat. Ito ay nanatiling hindi alam tungkol sa iba pang 2 set ng data. Nagsalita si Bennett ng walang pag-aalinlangan, hindi ko ipapaliwanag ang mga unang dataset dahil naiintindihan mo ito. Pangunahing pag-uusapan ko ang tungkol sa iba pang 2 set ng data. The second set of data is the income of the box office that our cinema gave to Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Samantala, ang ikatlong set ng data ay ang tunay na kita ng takilya. Sa sinabi niyang iyon, nagulat ang lahat. Nangangahulugan ito na gumawa ang sinehan ng 2 magkaibang account sa pakikipagtulungan sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang isa ay para sa opisyal na paggamit, habang ang isa ay para sa lihim na paggamit. Ang kasunod na 2 set ng data ay malinaw na makikita na ang tunay na kita ng takilya na nakuha ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi bababa sa 1.5 beses na mas mataas kaysa sa opisyal na account. Ang mas ikinagalit ng mga tao ay, ang share ratio na ipinakita ng sinehan sa publiko ay talagang mas mababa kaysa sa tunay na share ratio. Nangangahulugan din ito na ang 100,000 soldiers ay kumita ng mas maraming pera at ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay nakakuha ng mas mataas na share ratio. Mula sa 2 kombinasyong ito, ang perang kinita ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay talagang hindi bababa sa 2 beses sa hayagang ipinakita sa box office. Ito ay isang napakakagulat na numero. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan. Bawat reporter ay kumukuha ng mga larawan, ni-record ang audio at mga video. Sa oras na iyon, nakaramdam sila ng pagkalito. Alam ng lahat na ang balitang ito ay agad na iuulat sa headline hanggat iniulat nila ito. Bukod pa rito, hindi mababawasan ang katanyagan nito sa mga susunod na araw. Todo talaga si Bennett. Gusto ba niyang gamitin ang sarili niyang lakas para harapin ang napakalaking entertainment empire tulad ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment? Tuluyan na siyang matatalo. Dagdag pa ni Bennett, ginamit ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ang disaster relief bilang dahilan. Not to mention na hinayaan nila ang mga sikat na celebrity, niloko pa nila ang publiko at kumita ng pera. Kumuha lang sila ng wala pang kalahati ng pera para sa kawang gawa at itinago nila sa kanilang sarili ang natitirang pera. Iniisip ko pa nga kung nag-corrupt ba sila o nakakuha ng anumang komisyon mula sa pera na lantaran nilang ini-donate. Ito ay hindi pa rin malinaw. Dahil base sa conduct ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, posible silang gumawa ng anumang immoral na bagay. Alam ko na baka hindi na ako makapag-stay sa industriyang ito pagkatapos ma-expose itong insidente ngayon. Ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay tiyak na magse-set up sa akin hanggang sa mamatay ako. Ngunit, inilabas ko na ang lahat para sa hustisya. Galit na sinabi ni Bennett ang huling pangungusap. Kabanata 645. Tila totoo ang sinabi niya at walang peke sa mga sinabi niyang ito. Ipinakita pa niya ang mga ulat sa pananalapi. Ano pa ang kayang ay peke? Labis na nagulat ang lahat ng mga mamamahayag.
Ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment na kanilang pinuri ay isang sinungaling lamang. Isa lamang silang hindi makatao na kumpanya na kumita ng pera gamit ang kabaitan ng publiko. Ginawa nila ang lahat ng masasamang bagay, ngunit gusto pa rin nilang magkaroon ng magandang reputasyon. Gusto nilang kumita ng pera at gusto pa rin nilang manalo ng magandang rating. Ito ay hindi makatao. Ang mga reporter ng balita sa lugar ay medyo makatwiran. Hindi sila nang ahas na tiyakin kung ang katotohanan ay katulad ng sinabi ni Bennett. Ngunit, iniulat pa rin nila ang insidente sa isang layunin at patas na paraan. Sa isang iglap, mamaha ang balita sa lahat ng mga news broadcasting networks. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa lahat ng dako. Ang malaking kumpanya ng kawanggawa, ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay may isang kakilakilabot na totoong mukha. Nakatagong box office, nakakakuha ng mga komisyon, naglalabas ng kanilang kapangyarihan sa sinehan. Top. Maaari silang ilarawan bilang masama. Natural, may mga naghinala din na ginagamit ni Bennett ang kanilang kasikatan para sadyang suron ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, kaya hindi sila naniwala sa sinabi niya. Patuloy ang pagtatalo ng dalawang partido tungkol dito. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang insidente. Isang mas seryosong sitwasyon ang magaganap sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilantad ni Bennett na nakatanggap siya ng mga personal na pag-atake mula sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Siya at ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng ilang hate mail at ngayon ay humihingi sila ng proteksyon mula sa pulisya. Matapos lumabas ang balita, mas pinatunayan nito ang immoral na gawa ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang insidente ni Bennett ay parang fused at nagapoy ito at sumabog ang lahat ng pulbere. Boom! 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 Tuloy-tuloy, sunod-sunod, parami ng parami ang mga sinehan na lumundag at bumabatikos sa mga immoral na aksyon ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bukod dito, naglabas din sila ng isang lihim na ulat sa pananalapi. Inakusahan nila ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ng peking mga account, pagsugpo sa mga sinehan, pagpuno sa kanilang mga bulsa ng pampublikong pondo, at panlilinlang sa publiko. Napakasuklam ng kanilang mga aksyon. Ito ay mapagkakatiwalaan kapag napakaraming tao ang nagdala ng parehong bagay. Kung si Bennett lang ang nagsabi niyan, marahil ay hindi marami ang magtitiwala sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng mga sinehan sa Southland District ay nagsabi ng parehong bagay at nangangahulugan iyon na may mali. Besides, hindi rin sila nag-make up. Sa halip, kinuha nila ang nakatagong ulat sa pananalapi at sapat na ang ebidensya. Sa isang iglap, ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay nasa napaka-awkward na sitwasyon. Sila ay mula sa papuri hanggang sa pinapuna. Nagsimula ring makumbinsi ang mga taong unang naniwala sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment matapos ang napakaraming mga namamahala sa mga sinehan ang lumabas sa paratang. Kung gaano mo kamahal, ganoon din kalalim ang galit. Ang mga taong dating nambobola sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi makapaghintay na masira ngayon ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang mas mabilis na pagtatapos ng kumpanya, mas mabuti ito. Maraming tao ang pumunta sa pintuan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment at nagtaas ng banner. Dapat mamatay ang mga walang hiya. Masasabi nito kung gaano kinasusuklaman ng publiko ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Sa loob lamang ng ilang araw, naranasan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ang isang bagay na maaaring hindi maranasan ng karamihan ng mga kumpanya magpakailanman. Bumagsak sila mula sa posisyon na itinataguyod ng publiko tungo kinasusuklaman ng lahat. Ang tagumpay sa loob ng ilang panahon ay dumating bago ang kabiguan. Maaaring magsarado ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment dahil dito at maipin sila sa Historical Board of Humiliation. Kabanata 646 Skyworld Enterprise, gusali ng opisina ng chairman. Umupo si Conley sa sofa at patuloy na nag-scroll pababa sa kanyang iPad. Habang sinusuri niya ang balita, tuwang-tuwa siya kaya hindi niya napigilan ang kanyang bibig. Haha, perpekto. Hindi talaga nakaka-disappoint si Bennett. Magaling. Noong si Bennett ang nagkusa, sinundan din ng ibang tao ang kanyang mga hakbang. Napakaganda ng sitwasyon ngayon. Matatapos na ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Thomas Mayo at Scott. Iba sa pagmamataas ni Conley, mukhang mas kalmado si Ryan.
Pinilit din niya si Thomas sa isang dead end sa nakaraan, ngunit si Thomas ay nakabalik na buhay na parang magic sa bawat oras. Kaya, hindi sila maaaring maging pabaya. Tanong niya, I asked you to investigate the latest action of Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. May nahanap ka ba? Mas masayang tumawa si Conley. Lalo akong natutuwa kapag tinatanong mo ako tungkol dito. Hindi pa rin nagsasalita ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Pinili nilang manahimik kapag nahaharap sa napakaraming negatibong balita. Haha. Ito ay nagpapatawa sa akin ng husto. Tila ay malinaw na may kapansanan kapag pinili nilang manahimik sa oras na ito. The more na tahimik sila, it means pumayag sila sa katotohanan. Siyempre, wala rin itong silbi kahit na lumabas sila at linawin ang mga chismis. Sino ang maniniwala sa kanila? Nananatiling tahimik. Inilagay ni Ryan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang nakababa ang kanyang ulo at nakatingin sa kanyang laptop. Thomas, ano ang iniisip mo ngayon? Wala ka ba talagang solusyon para harapin ito ngayon? Sa oras na ito, Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment-based, opisina ng chairman. Umupo si Thomas sa sofa habang umiinom ng tsaa. Pinatugtog ang nakapapawi na musika sa opisina at mukha siyang napaka-relax at kalmado. Bang! Itinulak ang pinto. Nag-aalalang pumasok si Ana at malakas na tinanong siya, Mr. Mayo. Anong oras na ngayon? Nasa mood ka pa ba para sa isang tasa ng tsaa at musika? May hawak silang banner at nagpoprotesta sa labas ng ating base ng pangkultura at libangan ngayon. Lahat ng news reporters ay pinapuna kami. Naglista sila ng maraming data at inakusahan kami ng paggawa ng peking kawang gawa. Marami pang celebrities ang humingi ng performance fee sa amin pagkatapos nilang makita ang balita. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Umiti si Thomas. Pumangon siya, gumawa ng isa pang tasa ng tsaa at inilagay ito sa mesa. Huwag kang kabahan. Uminom ka ng tsaa. Uminom ng tsaa. Ani Ana, no way, I have to call the reporters over and clarify the truth to the public. Hindi tayo dapat magdusa sa kawalan ng katarungan. Gumagawa kami ng isang mabuting gawa, ngunit gusto pa rin kaming iset up ng mga tao. Galit na galit ako. Nakakagalit ito. Nang gusto na niyang umalis, hinawakan ni Thomas ang braso niya at hinaila siya pababa para maupo sa soda. Ginoong Mayo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umigop si Thomas ng tsaa at walang pakialam niyang sinabi, sino ang maniniwala sa iyo kung pupunta ka at linawin mo ito ngayon? Inilabas ng mga tao ang kanilang ebidensya. Iyon ang peking ebidensya. Paniniwalaan ka ba ng publiko? Kung isa o dalawang sinehan lang ang nag-aakusa sa atin, fine. Ngunit, lahat ng mga sinehan sa Southland District ay nakikipagtulungan na. Kapag sila ay nagkaisa, sila ay malakas. Walang maniniwala sa amin kung patuloy kaming magpapaliwanag. So, dito na lang tayo maghintay. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang kumpanya natin. Kalmadong nagtanong si Thomas, alam mo ba kung ano ang bitag ng pambobola? Alam ko. Ani Ana, hindi ba ito ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon? Pinigyan nila kami ng sobra-sobra na papuri at masyado kaming nabola ng mga media reporters bago ito biglang nangyari. Nahulog tayo mula sa langit at nagkapira-piraso. Tumanggaw si Thomas. Si Ana ay itinuturing na medyo matino. Ginamit ng kaaway ang pambobola na bitag. Habang mas nagustuhan ng publiko ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Mas lalo nilang kinasusuklaman ang kumpanya ngayon dahil pakiramdam nila ay nasayang ng kumpanya ang kanilang sinseridad. Ito ang sinabi ng mga tao, kung gaano kalalim ang iyong pag-ibig, mas kinasusuklaman mo ito. Kabanata 647. Masasabi na ang diskarte ni Ryan ay kamangha-manghang at ang kanyang plano ay matagumpay. Sabi ni Ana, Mr. Mayo, may kailangan kang gawin. Umiti si Thomas. Huwag magmadali. Darating din ang oras. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tayo nahuhulog ng ganito sa patibong. Ano? Naghinala si Ana kung mali ang narinig niya. Paano pa niya naisip na hindi naman siya masyadong nahulog? Tinapian ba siya ng multo? Paano siya nakakapagsalita ng kalokohan? Nakita ni Thomas ang kanyang pagkalito, kaya ngumiti siya at sumagot, kung mayroong bitag na pambobola, magkakaroon ng counter-kill. Counter-kill. Tama iyan. Kailangan nating bumagsak ng labis at hamakin ng publiko at ang ating kumpanya ay hindi makakapit.
Kung ilantad natin ang katotohanan sa oras na iyon, ang publiko ay makararamdam ng labis na pagkakasala. Napangisi si Thomas habang sinasabi, pag-isipan mo. Kung alam mong ang mga taong hinamak at binatikos mo ay talagang mabubuting tao na dumaranas ng kawalang katarungan. Taos puso silang nag-iisip para sa mga tao, at sila ang napakabait na tao na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, ano ang mararamdaman mo? Ano ang gagawin mo? Natigilan si Ana ng ilang segundo. Nag-isip muna siya bago sumagot, I will regret it very much, and I will feel very guilty. I will try my best to make up for my mistake to help the people who hurt by me, at hinding-hindi na ako maghahinala pa sa kanya. Bingo! Ito ang gusto kong epekto. Tinitigan ni Thomas ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Laging ang sinasabi ng mga tao, kung gaano mo kalalim ang pagmamahal ng isang tao, mas galit ka sa kanya. Pero, kailangan mong malaman na kung mas galit ka sa isang tao, mas lalo mo siyang mamahalin. Tawakas ay naunawaan ni Ana kung bakit wala pa ring nagawa si Thomas. Naghihintay siya. Nang ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay ganap na pinuna. Tinigilan ng lahat ng media at publiko at hindi kayang suportahan ang sarili hanggang sa puntong malugi ito, ilalantad niya ang katotohanan. Sa ganitong paraan lang nagawang tuluyang mahulog ang publiko sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment at hindi na sila magbabago pa ng isip. Kapag ang isang eksperto ay nakipag-usap sa isa pang eksperto, mayroon lamang isang salita upang ilarawan ito. Hindi ka panipaniwala. Ang kaaway ay naglagay ng isang pambobola na bitag. Ginamit nila ang pag-ibig upang makabuo ng puot. Sumabay sa agos si Thomas sa pamamagitan ng pagbibigay ng counterkill pabalik sa kaaway. Ginamit niya ang pag-ibig upang makabuo ng pag-ibig. Kung talagang gumana ang pamamaraang ito, hindi na kailangang mag-alala ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment tungkol sa sinumang kaaway. Ang problema ay, magagawa ba ito ni Thomas? Pagbabalik sa unang tanong, paano ilantad ang sabuatan ng kalaban? Tanong ni Ana, walang silbi ang sasabihin natin. Sinasabi namin na sinisiraan nila kami, at maaari silang makipagtulungan para sabihin na peke namin ang takilya. Tama ang tunog ng magkabilang panig, at ito ay magiging isang misteryo. Parehong iginigiit ng mga partido ang aming sariling paninindigan, at walang kahihinatnan. Tumango si Thomas. Tama ka. Kaya, hindi tayo maaari na maglantad ng katotohanan. Kung hindi natin gagawin, sino pa ang gagawa? Ang taong nagtali sa buhol ay dapat kumalas nito. Natigilan si Ana ng 3 segundo bago siya magsalita, ang ibig mo bang sabihin ay ang mga boss ng mga sinehan na pinamumunuan ni Bennett Marin. Oo. Haha. Thomas, lasing ka ba? Bakit paulit-ulit mong sinasabi ang mga kalokohan? Dahil nagtutulungan silang siran tayo, bakit nila lilinisin ang ating pangalan? Pumalaklak si Thomas bago siya walang pakialam na sinabi, walang permanenteng kaaway, mayroon lamang permanenteng interes. Kapag hindi nila kayang mawala ang tubo, natural na malalaman nila kung paano ito gagawin. Habang pinakinggan siya ni Ana, lalo siyang nalilito. Pakiramdam niya ay may palihim na pinaplano si Thomas, ngunit ano ba talaga ang pinaplano niya? Ginoong Mayo, anong balak mo? Itinaas ni Thomas ang tasa ng tsaa at misteryosong sinabi niya, hindi masaya kung sasabihin ko kaagad. Maghintay at tingnan lamang. Magkakaroon ng malaking sorpresa sa wala pang 3 araw. Kabanata 648. Ang kasunod na pag-unlad ay halos pareho sa inaasahan ni Thomas. Ang balita ay nagmula sa lahat ng media at lubos na sinisiraan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Lahat ng tungkol sa kumpanya ay hinukay. Maging ang pribadong buhay ni Ana ay iniulat. Kawakas, hindi kinaya ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Lahat ng amo ng mga sinehan na pinamumunuan ni Bennett ay nagtago sa bahay at nagtawanan. Tinamantala nila ang pagkakataong ito para sirain ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment para mas kumita sila sa box office income. Kinulungunan nila ang mga bagay-bagay bago nila nakuha ang mga benepisyo mula dito upang hindi sila makakaramdam ng kakilakilabot tulad ngayon. Lahat sila ay itinuro ang kanilang mga daliri sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Parang wala ng paraan para baliktarin ang sitwasyon ngayon. Sa 3 araw. Ang ikinagulat ng lahat ay dinala ni Thomas si Ana sa kumpanya ni Bennett at hiniling na makipagkita sa kanya. 1 oras lang silang naghintay ay tamad na dumating si Bennett sa kanila. Nakatsinelas pa siya.
Nakaupo siya sa sofa, naka-cross legs, at may hawak na sigarilyo gamit ang bibig. Tinulyapan niya ng masama sina Thomas at Ana. Pihira kang bumisita. Tinulyapan ni Ana si Thomas bago ito nagsalita ayon sa binalangkas na script. Mr. Marin, I came to you this time because of the fake box office. Siyempre, narito sila para dito. Mayroon pa bang iba pang mga bagay maliban dito? Umisi si Bennett at sinabing, bakit? Hindi mo na ba kayang hawakan? Gusto mo bang mawala ang problema sa pamamagitan ng paggastos ng pera? Haha, mangarap ka. Kahit gaano pa kalaki ang ibigay mo, hindi kita titigilan. Nagpatuloy siya sa paninigarilyo at nanginginig ang kanyang mga binti at siya ay labis na mayabang. Ang kontrabida ay labis na mayabang. Gayunpaman, mukhang kalmado si Ana. May sinabi siya na ikinatulala ni Bennett sa malalim na tono. She said, Bennett Marin, alam na alam mo kung peke ang box office. Sa pagkakataong ito, pumunta kami sa iyo dahil gusto naming ipakita ang aming kagandahang loob bago kami gumawa ng anumang aksyon. Sa tingin ko mas mabuting aminin mo sa publiko na siniraan mo kami. Huwag maghintay hanggang kami ay kumilos. Kapag gumawa kami ng anumang aksyon, mamamatay ka ng malungkot. Naiintindihan mo ba? Sobrang tahimik ng opisina. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Bennett at iba pang executive si Ana. Sino ka para maging mayabang sa harapan namin? Haha. Nagtawanan ng malakas ang mga tao sa opisina. Maya-maya lang ay dahan-dahang sinabi ni Bennett, no way, I'm going to die in laughter. Nakakita ako ng mga hanggal na tao, ngunit hindi ko pa nakikilala ang sobrang hanggal na tao. Tinuro niya si Ana. Miss Caspian, maaari mo bang buksan ang iyong mga mata at tingnan ang sitwasyon? Ano na ngayon ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment? Masisira kayo anumang oras. Sabi mo haharapin mo kami. Magaling kang takutin ako. Kung maaari kang gumawa ng anumang aksyon, bakit hindi mo ginawa ito ng mas maaga? Bakit mo pa hinintay hanggang ngayon? Ana Caspian, isa kang ignorante na basura. Maghintay ka lang hanggang sa matapos ka. Puno ng galit si Ana. Ngunit, pilit pa rin siyang nananatiling kalmado. Tinigilan niya ang kanyang galit at sinabi ayon sa plano, dahil hindi ka payag na aminin ang iyong pagkakamali, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Tiyo. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at umalis. Tumayo din si Thomas at sumunod sa kanya. Magkaroon ng ligtas na pagmamaneho. Tinuraan ni Bennett ang kanilang mga likod habang sila ay umalis at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Dumating sila sa labas. Galit na galit si Ana. Lumingon siya at tinanong si Thomas, bakit pa tayo pumunta at humingi ng paghamak gayong alam mong sasabihin iyon ni Bennett Marin? Naglakad si Thomas habang sinasabi, dapat nating ipakita ang ating kabaitan bago tayo gumawa ng anumang aksyon. Bakit? Hindi ba pwedeng kumilos na lang tayo? Hindi. Pinuksan ni Thomas ang pinto ng kotse. Kung gusto mong may mamatay, hayaan mo muna siyang mabaliw. At saka, kapag dumating siya at nagmamakaawa sa atin mamaya, wala ba tayong dahilan para tanggihan siya? Sana ay magtagumpay ang iyong plano o kailangan kong pagdusahan ito ng walang kabuluhan. Pumasok si Ana sa kotse. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ko hahayaang magdusa ito ng walang kabuluhan ngayon. Tatandaan ko ang iyong mga salita. Kabanata 649. Siyempre, pinalis ang sasakyan. Ang langit ay bughaw at ang hangin ay umihip. Sa daan, kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at nagpadala ng draft na text message kay Samson. May isang salita lang. Aksyon. Maliban kay Ana, hinayaan din ni Thomas ang ibang executive na pumunta sa ibang mga sinehan para makilala ang iba pang mga boss. Pare-pareho rin silang sinabi kay Ana. Naturally, wala sa mga boss ang nag-iingat sa banta ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment sa kanilang isipan. Bakit sila matatakot sa kumpanyang masisira? Hindi lang iyon, tinawagan pa nila ang isa't isa para ibahagi ang masayang oras ng pagpapahiya sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Tinagtagal, ang naturang aksyon ay narinig ng opisina ng Skyworld Enterprise. Alam ni na Conley at Ryan ang tungkol sa aksyon ni Thomas. Natawa tuloy si Conley. Hoy, tulala ba si Thomas? Gusto niya talagang aminin ng mga ito ang kanilang pagkakamali. Kapag inamin nila ang kanilang pagkakamali, nangangahulugan din ito ng pakikipaglaban sa ibang tao habang pinapuna ng mga tagalabas. Ang mga idiot lang ang tatanggap ng kanilang mga pagkakamali ng hayagan. Oo,
Kahit isang normal na tao ay maiisip iyon. Ito ay isang bagay na maaaring malaman ng mga normal na tao, ngunit bakit hindi ito maiisip ng isang napakatalino na tulad ni Tom Noz? Bukod pa rito, hindi gumawa ng anumang aksyon ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment noong mga nakaraang araw, at napakalma sila kapag nahaharap sa pambabatikos ng publiko. Bakit sila biglang gumawa ng anumang aksyon ngayon? Naramdaman ni Ryan na may mali sa iniisip niya. Pinuksan niya ang proposal at sinuri ito sa bawat pahina. Gusto niyang makita kung may mali. Hindi. At least sa opinyon ni Ryan, walang pagkakamali. Thomas Mayo, anong balak mo? Kumilos ka pagkatapos ng maraming araw at kumilos ka pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hindi praktikal na pagbabanta. Bobo ka ba talaga o may mas detalyadong plano ka? Pagkatapos niyang mag-isip ng mahabang panahon, hindi maisip ni Ryan kung paano binalak ni Thomas na lutisin ang problemang ito na perpektong naayos. Makalipas ang isang oras, isang itim na SUV ang huminto sa ibaba malapit sa kumpanya ni Bennett at maraming lalaking naka-uniforme ang bumaba sa kotse. Ang mga taong ito ay direktang pumasok sa gusali ng opisina at hiniling na makita si Bennett. Si Bennett ay umiinom pa rin ng tsaa at nanunood ng sine sa kanyang opisina upang tamasahin ang kanyang masayang tea time sa hapon. Bigla niyang nakita na nagmamadaling tumakbo papasok ang sekretarya niya. Bakit ka ba nagpapanik? Ginoong Marin, nandito ang mga taga-Internal Revenue Service. Internal Revenue Service. Bakit sila nandito? Kumunat ang noo ni Bennett. Hindi niya alam kung bakit darating ang mga tao ng Internal Revenue Service sa kritikal na oras na ito. Ngunit dahil kawani sila ng gobyerno, kailangan niyang tanggapin ang mga ito. Papasukin mo sila. Oo. Maya-maya, pumasok na ang mga tao ng Internal Revenue Service. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme at ang pinuno ay medyo matanda na habang nakasuot ng isang pares ng salamin sa pagbabasa. Walang pakialam niyang sinabi, ako ang Deputy Director ng Internal Revenue Service. Xavier Arnold. Hi, Mr. Arnold. Maaari ko bang malaman kung bakit ka pumunta sa kumpanya ko? Mahina akong sinabi ni Xavier, it's for the tax of the box office. Buwis ng box office. Bumilis ang tibok ng puso ni Bennett. Pakiramdam niya ay may mali. Napaka-experience niya at tuso, kaya agad niyang nalaman kung bakit sila nandito. Dahil lang sa alam niya ay nakaramdam siya ng takot at pagkalito. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Noon lang niya naunawaan ang ibig sabihin ni Anna ng paggawa. Kabanata 650. Nagkunwari si Bennett na parang hindi niya ito naiintindihan. What do you mean by box office tax? Hindi ko talaga maintindihan. Umisi siya habang nagtatanong, hindi mo naiintindihan. Tila hinula ni Xavier na sasabihin niya iyon, kaya determinado siyang kumuha ng isang form ng data. Ito ang kita sa takilya at buwis na ibinigay mo sa Internal Revenue Service. Batay sa bilang dito, normal ang buwis ng 100,000 soldiers. Ngunit, kinuha ni Xavier ang pangalawang dataset. Ito ang real box office income na ipinakita mo noong press conference. Batay sa hanay ng kita sa takilya na ito, ang iyong sinehan ay nagsasagawa ng pag-iwas sa buwis sa pelikulang ito. Halos kulang kalahati ng buwis ang binayaran mo. Paf! Halos maubo ng dugo si Bennett. Alam niyang napakaseryoso ng bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kaseryoso. Halos kalahati ng buwis. Anong klaseng biro ito? Kung talagang binayaran niya ang kalahati ng buwis, nagtrabaho siya ng walang kabuluhan batay sa takilya ng 100,000 soldiers. Kung ibibigay niya ang pera, maaaring malugi kaagad ang kanyang sinehan. Umubo si Bennett at sinabing, dalawa lang ang dataset. Paano mo sila ituturing na ebidensya? Huwag mong subukang magkunwari. Seryosong sabi ni Xavier, before we came, we already got permission from the court. Kung hindi mo babayaran ang natitirang buwis ngayon, agad naming isasara ang iyong sinehan. Ikaw, Bennett Marin, mag-grounded. Hindi ka papayagang umalis sa iyong bahay hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng buwis. Namutla ang mukha ni Bennett. Isasara ang sinehan at mag-grounded siya. Sino ang makatiis nito? Kung magpapatuloy ito, kailangan niyang ilabas ang lahat ng perang kinita niya mula sa unang kalahati ng kanyang buhay. Malaki rin ang baon niya sa utang na hindi niya alam kung kailan niya mababayaran. Higit sa lahat, mawawalan siya ng kalayaan.
Sa totoo lang, sa simula ng paggawa ng plano, napagtanto ng mga tao kabilang si Bennett ang problema sa pagbubuwis. Ang kanilang mga iniisip ay upang patuloy na hilahin ito. Magtatalo lang sila sa loob ng Internal Revenue Service at patuloy lang sa pagkaladkad hanggat maaari. Kaladkarin lang nila ito hanggang sa bumagsak ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott. Pagkatapos, aaminin nila sa Internal Revenue Service na ito ang kanilang pagkakamali at talagang walang mali sa takilya. Sa oras na iyon, masisira sana ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at wala na silang magagawa pa. At saka, walang kinalaman ng Internal Revenue Service sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment kaya hindi sila tumulong sa kumpanya. Walang paraan at walang dahilan. Ngunit, ang mga bagay ay talagang nakapagtataka. Ang Internal Revenue Service ay hindi lamang tumulong sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang bilis nilang kumilos. Hindi lang ang Internal Revenue Service, maging ang korte ay nakipagtulungan din ng husto. Napakabihirang para sa dalawang departamentong ito na magtulungan at maaari pa rin nilang mapanatili ang napakataas na kahusayan. Hindi naintindihan ni Bennett. Tinaktan ba niya ang Diyos? Kung hindi, bakit ginawa nitong makipagtulungan ang Internal Revenue Service sa korte? Nang makita ni Xavier na walang sinabi si Bennett, malamig niyang sinabi, parang inaamin mo na may mali sa takilya. Pagkatapos ng lahat, inayos mo ang press conference. Hahayaan ko ang mga pulis na pumunta ngayon at isara ang iyong kumpanya. Maaari kang mag-impake ng iyong mga gamit, bumalik sa iyong bahay, at manatili sa bahay. Pati ang mga pulis, nasangkot, lubos na sumuko si Bennett. Hindi lang nakipagtulungan ang dalawang departamento, sangkot din dito ang mga pulis, at darating sila anumang oras kung sila ay tatawagan. Ito ay masyadong nakakatakot. Anong uri ng kapangyarihan ang nasa likod nito para magtulungan itong tatlong ahensya ng gobyerno? Si Bennett ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya kayang tiisin ang pressure mula sa tatlong makapangyarihang ahensya? Hindi rin niya mawari. Ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay nagkaroon ng malaking family background, ngunit hindi ito ganoon kalakas para hayaan nilang magtulungan ang tatlong ahensya ng gobyerno na ito. Ang mga ahensya ay hindi lamang nagtutulungan, ngunit ang bilis ng kanilang mga aksyon ay hindi rin kapanipaniwala. Anong uri ng halimaw ang naroon sa likod ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment?